Naparito ka para insultuin ako o sadyang mapuro lang memorya mo at nakalimutan mong hindi ako kumakain ng karne? Tumawa ng malakas si Haring Bungisngis. Inakbayan si Haring Tikbalang. Hindi naman sa ganon, kaibigan. Dinala ko ang mga baka at kalabaw na ito bilang regalo na maaari mong gamitin sa pagtatanim. Napansin ko kasi, napakalawak ng iyong mga taniman. Ngunit kakaunti lang ang hayop na ginagamit mo sa pagsasaka. Wika ni Haring Bungisngis. Talagang alam mo ang pangangailangan ko, Haring Bungisngis. Ngunit ang ipinagtataka ko, bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Haring Tikbalang. Nga, ah, 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 ah. Wala. Huwag kang mag-alala. Wala akong masamang tangka. Kahit papano, naaalala ko naman ang ating pinagsamahan. Tugon ni Haring Bungisngis. Pinanood ni Orok ang dalawang haring nagkakasayahan habang hinihintay ang susunod na mangyayari. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, biglang natigilan ang lahat. Sabay-sabay na sinapo ang kanilang mga tiyan. Maya-maya pa, kanya-kanyang takbuhan sa loob ng gubat. Anong nangyari? Bakit nagsipag-alisan ang mga kawal? At bakit bigla na lang sumama ang tiyan ko? Tanong ni Haring Bungisngis. Hindi ko alam. Bakit ako ang tatanungin mo? Ikaw ang may dala ng mga alak. Tugon ni Haring Tikbalang. Nang makita ito ni Orok, muli na naman siyang humagalpak sa kakatawa. Sa wakas, kumana na din ang kamot na inilagay ko. Ngayon tignan natin kung sino sa inyo ang makakatagal. Wika ni Orok. Inantay nitong umalis ang isa sa dalawang hari upang gumamit ng palikuran. Ngunit medyo natagalan pa ang mga ito sa kadahilan ng kapwa wala silang tiwala sa isa't isa. Sige na, Haring Tikbalang. Gumamit ka na ng palikuran. Alam kong sobrang sama na ng pakiramdam mo. Wika ni Haring Bungisngis. Hindi na. Mauna ka nang gumamit ng palikuran. Kaya ko pa namang tisin. Tugon ni Haring Tikbalang. Pinagmamasdan ni Orok ang itsura ng mga ito. Hindi niya mapigilan ang matawa dahil gabutil na ang pawis ng dalawang hari at unti-unti na ding namumula ang mga ito. Maya-maya pa, hindi na nakatiis si Haring Bungisngis. Dali-dali itong tumakbo papunta sa kagubatan at nagpakawala ng sama ng loob. Nagliparan ang mga nakatirang ibon sa lugar dahil sa tindi ng amoy na pinapakawalan nito. Dinig mula sa kinaroroonan ni Orok ang malakas na tunog na animoy sintonadong torotot. Hindi na napigilan ni Orok ang sarili sa pagtawa. Nagpagulong-gulong ito sa lupa habang hinahawakan ng tiyan. Ilang sandali pa, pinuntahan nito ang hari ng mga tikbalang upang kausapin. Mahal na hari, nasaan ang mga bisita niyong bungisngis? Pati ang ilan sa mga kawal niyo, nawala na din. Anong nangyari? Tanong ni Orok. Hindi ko din alam, pero biglang sumama ang tiyan namin. Pero dahil sa hindi ako masyadong umiinom, hindi ganun kalala ang tama sa akin. Pero si Bungisngis, mukhang nasobrahan yata. Tugon ni Haring Tikbalang. Ano? Naniniwala ka na ba sa sinasabi ko? May masamang balak sa iyo ang hari ng mga bungisngis. Pero kung ako ang tatanungin,
Wala naman itong planong patayin ka. Alam mo naman ang ugali ng lahi nila. Wika ni Urok. Hindi ako dapat mag-alala kay Bungisngis. Hindi siya magiging banta sa akin. At isa pa, pinapahalagahan ko din ang aming pagkakaibigan. Tugon ng hari. Matapos marinig ang sinabi nito, nadismaya ng kaunti si Urok dahil hindi niya nagawang pag-awayin si Haring Tikbalang at Bungisngis. Ngunit kagaya nga ng palaging nangyayari, kagad nakaisip ng paraan si Urok upang magkaroon ng lamat ang samahan ng dalawa. Pinuntahan nito sa gubat ang hari ng mga Bungisngis na nooy kasalukuyang pinipiga ang sama ng loob mula sa kanyang tiyan. Hindi mapigilan ni Urok ang tumawa ng malakas. Naririnig niya ang pag-ire ng hari na animoy may inilalabas na napakalaking bagay mula sa kanyang katawan. Tignan mo ang hari ng mga Bungisngis. Mukhang napuruan yata kayo. Ano ba kasi ang nangyari? Wika ni Urok. Nagpalinga-linga ang hari dahil hindi nito makita si Urok. Sinadya nito na hindi magpakita dahil alam niyang hindi maganda ang mangyayari sa oras na mahanap siya ng Haring Bungisngis. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Pero biglang sumama ang mga tiyan namin. Aray ko. Pwede ba? Doon ka muna. At kailangan kong ilabas ang lahat ng ito. Wika ni Haring Bungisngis. Sabay pakawala ng napakabahong hangin. Maubo-ubong tumakbo si Urok habang patuloy na tumatawa. Napag-isip-isip nito na hindi niya magagawang sirain ang pagkakaibigan ng dalawang haring iyon. Kaya muli na naman itong nag-isip ng paraan kung paano guguluhin ang lahat. Ayon sa kanya, mas watak-watak ang bawat isa. Mas madali silang manipulahin. Naglakad-lakad ito sa paligid. Nakita ang dalawang uwang na nag-aaway. Napangiti si Urok dahil may kung ano itong naisip. Mabilis itong nagtungo sa karian ng mga sentor upang simula ng binabalak. Pagdating sa karian ng mga sentor, kagad nitong nakita ang hari. Naghahasa ito ng sibat. Nakasuot na ng baluti. Haring Sentor, napakakara ng iyong baluti. Ngunit mas matibay ang baluti ni Haring Palaw. Wala pang nilalangan nakakasira nito. At ikaw mismo, alam mo ang tungkol dito. Kaya tatapatin na kita, mahal na hari. Wala kang panama kay Haring Palaw. Wika ni Urok. Nakayuko ang Haring Sentor dahil alam niyang totoo ang sinasabi ni Urok. Alam ko naman ang bagay na yon. Pero kailangan kong manalo dahil ayokong mapasailalim sa pamumuno ng kalabaw. Tugon ni Haring Sentor. Oo nga, at malakas si Haring Palaw. Pero kakaiba ang taglay mong bilis at talino. Ito ang wala sa kanya. At sa palagay ko, mataas ang posibilidad na mananalo ka kung mano-mano ang magiging laban, kagaya ng mungkahi ko sa iyo. Biglang napaisip ang hari. Tumatango ito. Mukhang tama ka, Urok. Noon pa man, hindi ako kayang talunin ni Haring Balaw sa mano-manong laban. Kaya sige, susundin ko ang payo mo. Ngayon din, magpapadala ako ng mensahero para hamunin siya sa isang duelo. Wika ni Haring Sentor. Napangiti ng nakakaloko si Urok. Muli siyang umalis sa lugar.
Nagtungo ito sa higanting lawa kung saan nakatira ang maalamat na nilalang na kung tawagin ay Zaratan. Mukhang magiging masaya to. Tamang-tama. Ikalawang pagbilog ng buwan. Ito ang panahon ng paglabas ng Zaratan. Ilang sandali pa, lumabas na ang bilog na buwan. Kasabay nito ang unti-unting paggalaw ng tubig sa lawa. Marahang lumitaw mula sa kailaliman ang malabundok na likod ng isang higanting pagong. Napangiti si Urok dahil sa paglitaw ng Zaratan. Mabilis itong pinuntahan si Haring Sentor upang sabihin kung saan sila magkikita ng Haring Balaw. Ganon din ang ginawa nito sa kabilang panig. Matapos ihatid ang huwad na mensahe, muling bumalik si Urok sa lawa upang antayin ang pagdating ng dalawang hari. Walang kaalam-alam ang mga ito sa maaari nilang kaharapin. Ilang sandali pa nakita ni Urok ang dalawang hari. Kitang-kita ang pagkagulat ng mga ito nang makita ang dambuhalang Zaratan. Sa ngalan ng mga batala, bakit nandito ang nilalang na ito? Tanong ni Haring Balaw. Hindi ko rin alam, Haring Balaw. Pumunta lang ako dito dahil sa hamon mo. Pero hindi ko akalaing ito ang madarat na natin. Tugon ni Haring Sentor. Kailangang pigilan sa pag-alpas sa lawa ang Zaratan. Kung hindi, maraming mapipinsala sa pareho nating kaharian. Muling wika ni Haring Balaw. Sinang-ayon na naman ito ni Haring Sentor. Kinuha niya ang kanyang tambuli. Inihipan ito ng buong lakas. Ganon din ang ginawa ng Haring Balaw. Matapos nila itong gawin, nagdatingan ang kani-kanilang mga kawal. Dahil sa biglaang pagdami ng mga nilalang sa paligid, nagsimulang magalit ang Zaratan. Bagaman napakabagal nitong kumilos, napakalaking pinsala ang maidudulot ng mga paa at buntot nito. Halos mapatag ang kabundukang nasa tabi ng lawa nang iwasiwas nito ang kanyang buntot. Paano natin pipigilan ang nilalang na ito? Sa totoo lang, wala akong ideya, Haring Balaw. Wika ni Haring Sentor. Maging ako, hindi ko rin alam kung ano ang gagawin, Haring Sentor. Kung nandito lang sana si Apo Remus, siya lang ang may kakayahang pag-utusan ang nilalang na ito. Tugon ni Haring Balaw. Hindi na natin pwedeng iasa kay Apo Remus ang lahat. Iniwan na tayo ng ating pinuno. Gawin natin ang lahat para mailigtas ang ating mga dome. Muling wika ni Haring Sentor. Matapos ay nagbigay ito ng hudyat sa kanyang mga kawal upang magpakawala ng mga palaso sa nilalang. Mga kawal, ihanda ang mga sibat. Patamaan niyo ang mga mata ng dambuhalang yan. Siguraduhin hindi siya makakalabas sa lawang ito. Utos ni Haring Balaw. Isa-isang nagsipagbato ng kanilang sibat ang mga balaw. Nagpakawala ng palaso ang mga sentor. Pero kahit anong gawin nila, hindi tumatalab sa nilalang ang kanilang mga sandata. Patuloy lang na pinapanood ni Urok ang laban. Iniintay nitong kumilos ang dalawang hari. Bilisan niyo! Kumilos na kayo, Haring Balaw at Haring Sentor. Kagaya ng dati, gusto kong makita ang pinagsama niyong kapangyarihan. Wika ni Urok sa sarili na parang batang tuwang-tuwa. Nagkatinginan ang dalawang hari na nooy nasa magkabilang panig ng lawa. Pareho nilang nakikitang walang pag-asang manalo sa Zaratan kung mga kawal lang nila ang aasahan. Hanggang sa dumating sa punto, hindi na matiis ni Haring Sentor na makitang nalalagas ang kanyang mga kawal. Balaw,
Manonood ka na lang ba habang unti-unting nauubos sa mga kawal mo? Pasensya na pero ako, hindi ko kayang manood mula dito. Wika ni Haring Sentor. Napatayo sa kinauupuan si Urok. Hindi pa ito nakontento. Umakyat ito sa sanga ng puno upang mas makita ang susunod na mangyayari. Kung ano man ang nararamdaman mo, yun din ang sa akin. Ang tanong ko ngayon, Handa ka bang makipagtulungan sa akin na itinuturing mong kaway? tanong ni Haring Balaw. Kung ito lang ang paraan para mailigtas ang mga kawal natin, bakit hindi? Nang marinig ito ni Urok, hindi nito mapigilan ang magtatatalon. Lalo pa nang makita nitong sabay na tumalon pa itaas ang dalawang hari. Nang maglapit ang mga ito, sabay nilang sinuntok sa ulo ang saratan. Dahilan para makuha ang atensyon ng dambuhalang pagong. Napalingon ito sa kanila. Ibinuka ng nilalang ang bibig upang kainin ang dalawang hari. Kaso nga lang masyadong mabilis kumilos si Haring Sentor at nagawa nitong ihagis palayo si Haring Balaw. Paglapag ng dalawa, muli silang tumalon pa itaas. Sa pagkakataong iyon, kapwa silang may hawak na malalaking maso. Sabay nilang hinampas sa ulo ang nilalang, dahilan para mapatihaya ito habang umaatungal ng malakas. Hinintay ng dalawang bumangon ang nilalang nang makatayo ito sa apat na paa. Sabay silang lumundag. Hinataw mula sa ilalim ng baba ang nilalang, dahilan para tuluyan itong bumaliktad. Ang buong akala nila ay lalaban pa ito. Ngunit nang makatayo ang zaratan, dali-dali itong lumubog sa lawa. Pwe, hanggang dyan ka lang naman pala. Wika ni Haring Sentor. Kahit kailan, hindi pa din kumukupas ang husay mo sa pakikipaglaban. Pero hindi ito nangangahulugan na tapos na ang duelo natin. Wika ni Haring Balaw. Oo naman. Pero kung papayag ka, ipagpaliban na muna natin. Dahil alam kong pareho tayong napagod sa laban. Hindi naman siguro tayo maaaliw kung mabilis na matatapos ang duelo natin, hindi ba? Tugon ni Haring Sentor. Matapos ay inaya nito ang kanyang mga kawal na umalis. Sa kabilang dako, hindi naman mapigilan ni Urok ang magtatatalon dahil sa wakas nakita nito ang matagal nang inaabangan, ang tambalang Haring Balaw at Haring Sentor. Magaling! Nagawa ko din kayong pagparis-parisin. Ang tikbalang at bungis-ngis. Ang sentor at ang balaw. Ano kayang magandang gawin sa mga to? Paano kaya magiging masaya ang susunod na palabas? Wika ni Urok habang naglalakad palayo sa lawa. Nang mga sumunod na araw, muli itong nakaisip ng paraan para guluhin ang apat na dumi. Inuna nitong lapitan si Haring Tikbalang at kagaya ng dati, sinulsulan niya ito. O kutong lupa, nandito ka na naman. Ano ang kailangan mo? Wika ng Haring Tikbalang. Wala naman po, kamahalan. Nais ko lang ng kausap. Medyo nababagot na ako. Ikaw ba? Hindi ka ba nababagot? Tanong ni Urok. Nababagot? Bakit naman ako mababagot? Napakadaming gawain sa paligid at napakadami ko ding dapat intindihin. Teka, sandali. Bakit mo ba naitanong? Muling tanong ni Haring Tikbalang. Wala naman.
Tatanungin kita, kamahalan. Ano sa tingin mo kung ikaw ang titingalain bilang hari ng 4 na dome? Biglang natigilan ang hari sa sinabi ni Urok. Napaisip ito. Alam mong, matagal ko nang pinapangarap ang katungkulang yan. Pero sa aming mga tikbalang, isang malaking tagumpay ang pamunuan ang 4 na dome. Napangiti si Urok sa mga narinig. Kung ganon, bakit hindi ka kumilos upang mapasayo ang pamumuno? Sa dami ng bilang niyong mga tikbalang, paniguradong madali na ang paglupig sa iba pang dome. Wika ni Urok. Tumatangulang ang haring tikbalang. Sa pagkakatong iyon, kitang-kita ni Urok ang kakaibang pagnanasa sa mata nito. Ang inaalala ko ay ang 2 hari ng kanlurang dome. Si Haring Balaw at ang hari ng Hilagang Dome, si Haring Sentor. Malakas ang 2 yun. Hindi ko sila basta-bastang matatalo. Wika ng haring tikbalang. Ang akala ko ba, sawa na sa pagiging alipin ng iyong angkan. Ngayon na ang panahon para patunayan sa lahat na hindi nila kayo pwedeng apak-apakan. Matapos magsalita, kagad nang umalis si Urok. Sigurado siyang nakumbinsi niya ang hari ng mga tikbalang. Pinili ni Urok ang mag-antay sa mga susunod na kaganapan. Hindi nga ito nagkamali. Nagpadala ng mensahe ang hari ng mga tikbalang sa lahat ng pinuno. Nagdedeklara ng digmaan. Nakarating kay Haring Bungisngis ang mensahe. Maging ito ay nagulat sa ginawa ng kaibigan. Kagad nitong pinuntahan ang hari ng mga tikbalang upang kausapin. Ano ang pumasok sa utak mo? Nagdeklara ka ng digmaan sa lahat ng mga pinuno at talagang kasama pa ako. Wika ni Haring Bungisngis. Ito lang ang alam kong paraan para mapabangon sa pagiging alipin ang aming angkan. Ngayon 2 bagay lang ang pagpipilian mo. Ang pumanig sa akin o kalabanin ako. Nasa iyo ang pagpapasya, Haring Bungisngis. Huminga ng malalim ang Haring Bungisngis. Halatang labag sa kanyang kalooban ang gustong mangyari ng Haring Tikbalang. Pinapahalagaan ko ang ating pagkakaibigan. Ngunit kung ito ang iyong pasya, pasensya na. Pero hindi ko hahayaang mapasailalim ang aking angkan sa iyong pamumuno. Kung digmaan ang gusto mo, iyon ang ibibigay ko. Tugon ni Haring Bungisngis. Kagad na itong umalis. Ang sunod na pinuntahan ni Urok, ang hari ng mga sentor. Napakalakas ng loob ng tikbalang na yun. Mukhang nakakalimutan niya na ang lugar nila sa domeng ito. Mukhang kailangan ipaalala sa kanya kung saan siya nararapat lumugar. Kung digmaan ang gusto niya, sige, ibibigay yon sa kanya ng mga sentor. Wika ng hari. Hindi maitago ni Urok ang saya nang marinig ang pasya nito. Dali-dali siyang umalis. At sunod na pinuntahan ay ang dome ng mga balaw. Nakakagulat ang pasya ng tikbalang na yon. Ano ang dahilan niya? At bakit siya nagdeklara ng digmaan? Tanong ng hari. Mahinaw nitong magsalita ng mga sandaling iyon. Dahil hindi nito lubos akalaing magmumula ang deklarasyon sa mga tikbalang. Ang huling sinabi ng hari ng mga tikbalang
Gusto niyang pamunuan ng 4 na dome at sawang-sawa na siya sa pagiging alipin ng kanilang angkan. Kung ako naman ang tatanungin kamahalan, hindi nga naman maganda kung tatawagin na hari ng mga alipin. Wika ni Orok. Ngunit matagal na silang pinalaya ng mga diwata at napatunayan na nila ang kanilang mga sarili. Ano pa ba ang gusto niyang mangyari? Tanong ni Haring Balaw. Makikita ko sa mga mata ni Haring Tikbalang ang kakaibang pagnanasa sa kapangyarihan. Ang kagustuwang ilagay kayo sa kanyang paanan. Yun ang naobserbahan ko. At malamang, dahilan niya yan para magdeklara ng digmaan. Muling wika ni Orok. Napailing si Haring Balaw at muling nagsalita. Hindi ko galing pumatol sa mga ganitong hamon, lalo na kung napakababaw ng dahilan. Pero sa oras na galawin niya ang aking teritoryo, hindi ko siya aatrasan. Matapos makipag-usap sa hari ng mga balaw, umalis na si Orok. Alam nitong magkakaroon ng kaguluhan, kaya pinili nitong umiwas munang makipagkita sa mga hari at mag-antay sa susunod na mangyayari. Kanya-kanyang tayo ng barikada ang bawat karian. Halata sa mga kawal ang kalungkutan dahil nasanay sila sa tinatamasang kapayapaan ng mga panahong namumuno pa sa lugar si Apo Remus. Habang pinagmamasdan ni Orok ang mga nilalang, gumawa na naman ito ng kaguluhan para mabasag ang katahimikan. Tinibag nito ang pader sa pagitan ng teritoryo ng mga tikbalang at ng mga balaw na labis namang ikinagalit ng dalawang panig. Umabot pa sa punto, nag-away-away ang mga ito. Tuwang-tuwa si Orok habang pinapanood ang kanilang paglalaban. Ngunit hindi lang ang mga tikbalang at balaw ang nagkaroon ng hidwaan. Maging ang mga sentor at mga bungisngis, nagkagulo na din. Sa loob lang ng maikling panahon, nagmistulang libingan ang dating luntiang kapatagang sakop ng 4 na dome. Bagaman natutuwa sa mga nangyayari, hindi rin maiwasan ni Orok ang malungkot. Hindi dahil sa nasira ang kapaligiran, kundi dahil nababagot siya sa paulit-ulit na nakikita. Nabuburyong ako sa mga nangyayari. Hindi na din ako naaaliw. Ano kaya ang susunod kong gagawin? Wika ni Orok. Ngunit bigla itong napalingon nang marinig ang pamilyar na boses. Dahan-dahan itong napalingon. Nanlaki mga paa nang makita ang higanting ibon. Nakabuka ang mga pakpak. Nakatayo sa harapan nito ang isang lalaking mahaba ang buhok. Mukhang naaaliw ka sa ginagawa mo. Pero hindi ba mukhang nasusobra na? Wika ng lalaki. Gaston! Ikaw nga, Gaston! Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't nasa mundo ka ng mga tao? Tanong ni Orok. Ang lalaking iyon ay si Gaston. Kilala ito bilang tagapasunod ng Minokawa at ang kauna-unahang mortal na nagawang makipag-usap sa saratan. Ramdam sa teritoryo ng mga diwata ang nangyayaring gulo dito sa 4 na dome. Kahit hindi gaanong nakakapinsala sa ngayon. Kapag nagpatuloy ito, maaaring madamay ang mga diwata. At alam mong hindi ko papayagang mangyari yun. Sa isang iglap, kaya ko kayong ubusin. Kaya kong wasakin ang 4 na dome. Wika ni Gascon. Napaka-seryoso mo talaga kahit kailan, Gaston.
Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. At isa pa, hindi ko malaman kung ano ang dahilan mo at bakit ka nakikialam sa mundong to. Wika ni Urok. Kung para sa'yo biro ang lahat ng to, pasensya na. Pero wala akong panahong makipagbiruan. Lalo pa, balanse na magkabilang mundo ang pinag-uusapan. At wala din akong pakialam kung sino ka. Sa oras na madamay ang mundo ng mga diwata, hindi kita sasantuhin, Apo Remus! Nanlaki ang mga mata ni Urok nang marinig ang sinabi ni Gaston. Napatras ito, lalo pa nang maramdaman ang napakalakas na enerhiya mula sa kanya. Kalma lang, Gaston. Kagaya ng sinabi ko, alam ko ang mangyayari. At sa kasalukuyan, kontrolado ko pa ang sitwasyon. Muling wika ni Urok. Siguraduhin mo lang, dahil hindi ako magdadalawang isip na putulin ang ulo mo at ilagay sa tuktok ng tore ng palasyo ng mga diwata. Magandang palamuti ang gintong ulo ng agila. Tandaan mo yan, Apo Remus. Biglang sinaway ni Urok si Gaston, lalo pa nang marinig ang sinabi tungkol sa kanyang totoong pagkatao. Huwag kang maingay. Mamaya may makarinig sa'yo. Huwag mong pala magtotoo kong katawan.